Luto tayo ng extra large hipon na curry. May curry powder pa ako dyan. At saka mayroon pa ako dyan, ano ba yun? Yung gata. Wala akong naisip na maluto. Hindi naman na-defrost yung mga... Nahiwa ko na itong bawang, sibuyas. Kasi ano hapon na dito, dinner na, 4 o'clock na Mga 1 oras lang to. Nakakain na kami ng dinner. Dinner na ito, guys. Isa na ang sibuyas. Na natin yan. Lagyan natin ng asin ang sibuyas para mag-caramelize. And then bawang. Uunahin natin ang gulay kasi ang hipon mabilis lang yan. Mabilis lang yan ang hipon. Ito nga pala yung Thai red curry. At ito yung Thai coconut. Ito yung ating gagamitin sa ating shrimp curry, red curry paste, and coconut milk. Magano lang tayo dito ng 1 tablespoon. Mag-a-add pa tayo kung kailangan pa ng more paste. Bisa-bisa natin yan para lumabas yung maluto yung paste na yan. Ang bango. Nilasahan ko siya, parang andyan na lahat. Yung ginger, yung red pepper. Kasi dapat hindi na ako bawang sibuyas. Pero gusto ko may texture ng... Kasi, ano na yun food processor na yung curry paste So, wala nang... Hindi mo na maramdaman na may sibuyas dyan. So, kailangan natin, meron pa rin tayong chopped onions and garlic para may texture tayo na mumula. And then, ito, i-add na natin ito, cabbage. At itong, mabilis lang naman maluto itong itong tawag dito, kalabasa. Bali, unahin muna natin itong gulay. Balikan natin to after 5 minutes. And then, i-add na natin yung shrimp at yung gata. Or yung gata. I think we need to add the coconut now. Ano ba? Ay matatapid pa. Nakunan mo ang butas para lumabas.
lalabas. Yan. Yung half mamaya. Kasi lulutuin pa natin muna ang gulay. Kasi naiga na siya eh. Naigisa ko na yung gulay eh. Kaya kailangan na ng gata. Then you add your shrimp later. Mag-time tayo ng mga 3 minutes. Add your shrimp. Takpan. At ito ay aking hahatiin sa dalawa. Kasi isang bag ito. Kalahati lang muna. Alisin ko na yung tail. Kasi meron pa tong ano eh. Tail on. May bawas na pala to. Kasi nilahok ko sa palabo. So, bali, ganyan lang. Magtira tayo ng kaunti. Para sa iba pang gulay. Kami lang dalawa ni Mr. Akaka. Gasa natin. At alisin natin yung buntot, yung pinaka balat ng hipon. Isa-isa. Yan lang naman ang aalisin mo yung buntot. Inubo ako. Yan, naka 3 minutes na siya. Medyo okay na yung kalabasa mo. Naamoy ko na yung lasa. Yung amoy. Ang lasa. Naamoy ko na yung lasa. Hindi pala. Yung pinagsasabi. Naamoy ko na yung curry paste. Hindi ko siya aalatan kasi wala kaming kakainin carbohydrates. Ito lang. Kulang pa. Lagyan pa natin ng or ilahat ko na ilahat. Sarap yung red paste. Red curry paste. Red curry paste. Yun pala ang tamang pronunciation. Red curry paste. Ayan guys. Oh. Pwede na natin i-add ang shrimp. Haluin lang natin. At kung gusto mo nang medyo malasa, you can add the Thai premium fish sauce. Konti lang. Kasi may lasa na eh. Yan. Ito yung ating mga gamit na ano, Thai kitchen. Thai kitchen. Ito yung mga gamit nating ano, product. Hindi to sponsor. Hindi to. Lahat na natin kasi nilagay na natin yung shrimp para matansya natin kung maglagay pa tayo ng patis or para lang siyang ginataang hipon na may curry paste. Ginatang hipon na may red
curry paste. Yan. Balikan natin to maya-maya. At gusto ni Daddy, mayroon pang additional sili. Kakainin niya yan. Hindi ko nahiwain kasi. Para masubuan ko si baby ng kalabasa. Yan. Pakuluan lang at pag naluto na yung hipon, mga another 5 minutes pa to. Madali naman yung hipon maluto. Balikan natin. A few moments later. Nakatapos na ang 5 minutes. Ready na ang ating red curry shrimp. Luto na to guys. Kahit naman tong medyo matigas pa tong mag-add lang kami ng patis kung kakainin na namin kasi ayoko nang mapaalat ito. Kain tayo guys. Luto na ang ating shrimp curry or red curry shrimp. Patayin ko na yung apoy. Kain tayo guys.